Wait lang guys, just wait a little bit a minute. Just wait a little bit a moment kasi hinahanap ko pa rito yung moderator ko. We have very important things na i-discuss guys. Kasi I find this very defying. Okay? Good news and at the same time a little bit of a... Okay. May ako nakita rito ng article about kay Governor Gwen Garcia of Cebu. And I'm very, very much impressed talaga. As in, I'm very much impressed. And I could say very, like a rock star, rebellious in a good way. How do I say it? Kasi, napapabalita po ngayon guys, okay, if we check po mismo rito, let's go sa Facebook, okay, or something, okay? Governor Gwen Garcia is going to China, Fujian, China, to sign an agreement. Ano pong agreement po yan? Silk Road Agreement. Parang katulad po siya ng Road Belt Initiative o yung Build ng China. Kaso, more on cultural and more on attracting investors. It's like you're adopting Dutertenomics, but at the same time, you're defying America. How do I say it, guys? Okay? In a good way. Not in a bad way, but in a good way. Kasi guys, if we check po mismo, okay, America is having a campaign po na maging anti-China. We have to be strict or as much as possible, kumalas po tayo sa China's investment. Yan yung gusto talaga ng Amerika. But Governor Gwen Governor Gwen Garcia of Cebu City is adopting Dutertenomics. Okay? So, in my opinion guys, personally, Cebu might surpass Manila if this keeps on going. Why po guys? Kasi po sa ginagawa po ni Gwen Garcia, okay, she's adopting Dutertenomics. She's attracting more investors po sa Cebu, okay? Attracting more foreign investors, okay? How do I say it guys? Malamang Cebu will surpass. It's not a malamang, but will, okay, sabi ko, it's not maybe, it's a will surpass Manila if this keeps on going. Because to Governor Gwen, okay, pinaprioritize po niya ngayon ang mga Sugbo, ang mga Sugbuanon o Cebuanos sa ginagawa po ngayon ni Governor Gwen. But, okay, malaking but, this is not good for America. Because why guys? America is very, very jealous. Bad news. Any politicians na fina-follow po ang kay Tatay Duterte, guys, it's not good for America. They don't care. America don't care if we don't have any jobs. They don't care if mawalan tayo ng mga investors. They don't care if mawalan tayo ng mga wholesalers. They don't care as long as we follow po ang status quo nila. That's bad news sa atin. Okay? I kind of like it po guys. Governor Gwen, I could say she's a rock star pagdating po sa mga politiko na iboboto ko. Okay? Governor, I'm going to vote for her after what she's doing right now, going to China, attracting investors, promoting Cebu
to the foreign world. When the current government is promoting less, mismo is introducing less po tayo sa global market, but Governor Gwen Garcia is introducing us more to the global market, especially in China and the BRICS. So it's like, wow! Wow! Speaking of wow, guys, okay? Eto, may pa ako isa pa na parang a little bit very disturbed ako, guys. Okay? Kasi last time, nakikita po natin ang Dutertenomics. It's an introduction po, yung kay Tatay Duterte, yung mga economic reform po niya, ini-introduce po sa buong mundo. Okay? This is very, very revolutionizing and many countries are following it. Also, okay, mamaya pupunta tayo sa ganyan, pero you have to remember this muna before we go sa ibang bagay, okay? Because of this, guys, a lot of countries are like defying America right now. Parang nainis ang Amerika, sabi nila, bakit itong may Dutertenomics? Is that good sa atin? If it's good mismo sa ibang bansa, if it's good mismo sa Philippines, if it's good sa Asia, yung Dutertenomics, it's bad for America. Is that good sa America? Okay? Anyway, guys, ito. Speaking of Dutertenomics, you remember this, guys? Okay? You remember this? Indonesia, Philippines leaders ay nagsik po ng defense treaty. Tama? Ito, you have to remember this po, guys. Sa Amerika, sinasabi po nila yan, in the western world, ito po yung pinapalabas nila. But this is reality. Ito ngayon ang reality, guys, ha? Tingnan nyo, guys. Okay? Yan ang sinabi ng Bloomberg, yan ang sinabi ng Amerika. Yan ang paniniwala rin po mismo ng media po natin. But this is the sad reality po, guys. Ngayon, Indonesia is seeking friendship, more ties, more business po sa China. Okay? So paano yan? Parang ibang pakiramdam, parang nabudol yata ako ah. Teka, nag-sign tayo ng defense treaty sa Indonesia. Okay, protektahan po tayo sa China. But Indonesia is signing more defense, more economic cooperation sa China. Ano to? Para yatang may nabudol rito ah. Paano ko po nasabi po yan? Okay guys, you have to listen po rito. Very, very important po guys. Kasi, Indonesia guys, okay, is nag-pledge lang po na tutulungan po tayo. Nag-pledge siya but they did not committed. They did not assured na talagang confirm talaga. And let's say for example, they say na okay, we will going to invest mismo sa Philippines. They just pledge. They did not confirm. Okay? Ang kinonfirm po nila, guys, tingnan niyo po guys. Okay? Basahin po natin to. Hanap pa tayo rito guys. Okay? Kasi feeling ko parang may nabudol rito. Parang there is a sign of weakness ngayon eh. Wait guys. Okay? Wait guys. If tingnan po natin itong article na to, okay, nakalimutan ko na siguro i-boost ko po ito mismo. Ito po mismo ay sa South China Post, at the same time sa Jakarta Post po guys, okay. Indonesia is seeking more negosyo, at the same time mismo, hihinayin po niya ang kanilang mga military. Hindi to the extent po na palakasin po, i-expand, kundi i-modernize, but not to the extent mismo na lalaban. So, sino po mismo yung lalaban po? Tayo. Okay, what do we get po mismo sa deal na yan? Nothing. That's the sad part. What does Indonesia get mismo sa dito?
everything because meron po siyang sarili po na protector, tayo. Kung sakaling magkaroon po ng gera, tayo po magpo-protect sa kanya. Habang ang Indonesia naman ho, okay, ang Indonesia will reap the benefit po yung kay Tatay Duterte's build project. Okay? Wait, may papakita pa ako sa inyo guys, okay? Indonesia is hindi po siya pro-USA. Philippines is pro-USA. What America is saying, what America dictates, the Philippines has to follow. But Indonesia, on the other hand, they reap the reward. But they do not follow USA. In fact, tingnan niyo po to guys, okay? Because of Dutertenomics, okay, di ba, pinakita ko po to kanina po sa inyo yung Dutertenomics, guys, okay? Indonesia po guys, following the Dutertenomics of friends to all, enemies to none, the interest of my country first, okay? We don't take sides, we just make friends, but my interest first, not America's interest. We are not America's vassal, okay? Indonesia, binan po nila ang Apple. Any American companies po, binan po nila. Okay? Binan nila. Fina-follow po nila ang Dutertenomics. Fina-follow po nila. Okay? Ano po yung sa Dutertenomics na fina-follow po nila? Sino po yung mga, bakit po nila binan? Because po, ito, Amerika. Okay? Defiance po sa Amerika. Okay? Gusto po ng Indonesia, like Tatay Duterte, okay? Like Tatay Duterte, gusto po nila na yung mga companies po mag-invest. Thank you very much sa pagla-like. Thank you very much, Tin. Thank you very, very much. Gusto po nila, like Tatay Duterte, if ikaw ang bansa ka, you build sa amin, you give employment sa amin, welcome ka. But if you are America, you will not give us employment, you will dictate yung economy namin, okay? We will ban you. We will ban you. Okay? Bakit ko sabi po yan? Okay? Bakit po nila binan? Nagtanong, bakit po parang, sabi ko, na inopen up po yung Tatay Duterte. Pero yan, ano ba kinalaman ni Tatay Duterte dito? Okay? Natandaan nyo guys yung sasabi ko na build, right? Okay? Ito po mismo yung mga investors ng Indonesia. Okay? Oppo, Huawei, Samsung, most po yan is China and Korea. Okay? Yan po yung build na pina-follow po ni Tatay Duterte na gusto po niya na ipasok po sa atin. The more na may mga companies, na let's say mga cellphone, na nagpapatayo po rito sa Pilipinas, the more po na mabibigyan po tayo ng employment. The more na mabibigyan po tayo ng employment, the more na wala na pong OFW or kahit paano, kukunti na ang OFW because there is more opportunities. Also, sa bilihin, since tayo po yung producer, okay, tayo pong producer, mas magbumura po ang bilihin. So, ito po, galit po ngayon ang Amerika because Indonesia is following Tatay Duterte's build project or Dutertenomics. Okay? Mamaya, supposedly ipapakita ko ito mamaya, pero ito po, guys. Proof po na pinapalo po ng Indonesia ang Dutertenomics. Okay? Wait, guys. Wait. Ito. So, Indonesia is also following Tatay Duterte's drug war. Indonesia is also following, okay? Batahan niyo po to guys ha. Umattend rin po siya sa Dutertenomics. Pinalo po niya mostly yung mga blueprint po ng kay Tatay Duterte na, okay, don't follow America. Make friends sa America. But your country's interest first. Don't let America dictate you. Don't. Prioritize yung livelihood ng mga taong bayan. Prioritize kung ano ikabubuti ng mga taong bayan. Prioritize the police,
the security ng mga taong bayan. But never be a puppet of USA. Don't be a puppet. Okay? But kung mababasa niyo po ito, isa po sa mga umatin po ng mga bansa nito is Indonesia at Cambodia. Marami pong ng mga bansa ang nag-follow ngayon at umasenso. Tayo lang pong mga Pilipino ang bumabagsak ngayon. Well, I don't think na tayo, siguro mga Luzon lang yan kasi si Governor Gwen Garcia ngayon sa Cebu, ginagamit siya ng Dutertenomics, okay? So, ayan, tingnan po natin guys, okay? Ngayon, magtataka kayo guys, bakit ganyan? Ano bang kinalaman? Bakit ayaw ng Indonesia? Bakit binan ng Indonesia, okay, ang Oppo at Apple? It is an American company. We have to prioritize the consumers. Actually po, okay, sa Dutertenomics, pag for example po guys, let's say, tatanggapin po natin itong Apple, o let's say mga rice or something, ang mabibigyan niyo po ng opportunity na yan is the oligarchs or, hindi man oligarchs, kundi yung mga negosyante na matataas. You are giving less opportunity sa mga mahihinang negosyante at mabibigyan niyo po ang mga mas malalakas na mga oligarch na mga negosyante. Let's say, for example, may mga rich oligarch na bibili na lang ng Apple, okay? Yung Apple na yan, hindi po yan gumagamit po wala po yung company rito, factory, wala sa Indonesia or wala rito sa Pilipinas, okay? Kahit materials na galing sa atin o galing sa Indonesia, wala. It's all pure America. Pure America. Pure American. So, ano pong mangyayari niyan? Yung mga iba pong mga, let's say, mga small time na mga nickel miners, mga small time na mga livelihood, nawawala po. So, that is why binan po ng Indonesia ang Apple. It's a show of defiance sa Amerika. Following po ang Dutertenomics. Okay? So, yan po. Ang mga inalaw lang po ng Indonesia ng sa Dutertenomics po is ito po. Why po siya inalaw? Okay? Because these companies are helping sa build project. Okay? Build project. Yan po yung pangarap po or yung envision po ni Tatay Duterte which is supposed to be sa atin pero hindi po dumating sa atin mga guys. It's very, very sad. Ano po yung dumating sa atin? Okay? Ano po dumating sa atin? Okay? More crimes. More drugs. That's very, very sad. But then, okay, sabihin natin na, bakit ganyan? We follow mismo yung sa Mamaya na muna yan, okay? Mga bansa na nag-follow po ng Dutertenomics, okay, yung diplomacy, ito po, Vietnam. Dati-dati po, before 20 years ago or something, mas mataas po tayo. Mataas pa ang Philippines sa Vietnam. But ever since na tayo po, na-introduce po yung Dutertenomics sa Asia, lalo na sa Cambodia, marami pong umaten. Vietnam, kahit po na grabe po yung away yan. In fact, mas may dispute pa ang Vietnam sa China compare po sa Philippines. Pero ano pong ginawa po ngayon ng Vietnam? They're seeking business ties. They're seeking build projects. They're seeking more investors. They're seeking more na mapamura ang kanilang bilihin. They're seeking na mapaboost ang kanilang mga farming industry. They're seeking po mismo na mas maparami pa yung mga opportunities sa bansa nila. Sa Dutertenomics. Ang mangyayari po nito, since although yung Vietnam, maraming balita na talagang nag-clash talaga yan sa China. In fact, mas bloody pa ang clash ng Vietnam compare sa China. Pero nagawa po niya na mag-seek ng tayo at walang gulo sa China. Ang tanong, bakit tayo mga Pilipino may magulo? Di ba? Kung ang Vietnam mismo, yan ang pinakagrabe talaga yan.
nagawa po niya na makipag-peace sa Vietnam. At the same time, nagsisik po ang Vietnam sa China ng more investors. Nagawa po niya. Bakit po tayo hindi? Diba? Ano sa inyo guys? What do you think about this? Because pag sa ganito, baka tayo lang ang tanging bansa rito sa Asia, okay, sa East Asia, ang talagang nakikipag-away sa China habang all Asian countries walang pakialam. They're just seeking advantage mo sa atin by signing defense treaty, but then we get nothing. They get everything, but we get nothing in return. Very, very sad. Any questions, guys? Any clarifications? Wait. Wait lang, guys. Okay. Also, okay, speaking of Indonesia and Vietnam, okay, sa Vietnam, sa Indonesia rin po guys, okay, since build project po yung fina-follow po ng Indonesia ang build. Alam niyo po ba guys na mas maganda po ang internet connection ng Indonesia compare po sa Philippines? Sorry. Because of nag-focus po sila sa communications and more communication companies, telepono, internet po, at the same time mga cellphones ang nag-i-invest po mismo sa Indonesia. Also, in return, gumagana po ang kanilang internet because hindi ka po pwede mag-build po ng mga sa cellphone, sa mga ganyan. If sakaling mahina po ang internet po ninyo, lugi po kayo. Sobrang lugi. That is why, guys, yung sana ay more pabor po ako kay Tatay Duterte's foreign relationship diplomacy. Because ang ibang bansa po guys, ina-adapt na po nila ang Dutertenomics. Habang tayo na lang po, after kay Tatay Duterte, tayo na lang po ang bumabagsak. We are being left alone, bumabagsak po tayo, at the same time, it is getting worser and worser po guys. See po guys, okay? Ang tanong ko po guys, okay? Ngayon na wala na po tayo sa Dutertenomics, okay? Bakit po na when we had the alliance with the America, when we opened our what you call this, we became more lenient sa USA, bakit lumala ang crimes? Bakit parang nag-iba? Ever since na dumating po rito yung mga American military base, bakit naging rampant ang drugs? Okay? If we look po rito guys, okay, kasi marami po nagtatanong guys sa akin, there are many people who are questioning me, guys, or asking question, why is it na whenever there is war, America is always there? Kung may magulo po mismo, America is always there. Diba? Why is it na yung mga ibang countries na maya-maya hawakan po ng Amerika or magpapatay po siya ng mga military base, okay? Nagkakaroon po ng gulo. Rumarami po ang crime po niya. Naging rampant po ang drugs. Okay? But other countries naman, like let's say mga western countries na hindi po hawak gaano ng Amerika, why is it na mas safe pa sa kanila compare sa atin? Okay, marami mong tatanong yan. Actually guys, panoorin nyo po ito YouTube. Panoorin nyo po ito guys, okay? Did the CIA actually sell cracks in the 1980s? Okay? Kung mapanood nyo po ito guys, mabibigla po kayo. Okay? Marami po nagtatanong sa akin na bakit po involved mismo ang USA sa war? Every war. Ang tanong, bakit po na whenever there's a war, there is also high
numbers of drugs. Bakit po na pag sa ang Amerika po ay pupunta po dyan, may human rights? Di ba? Binavalue po nila ang human rights, pero at the same time, lumalawak po, okay, ang number ng drugs. Why? Why? Okay? If titingnan niyo po ito guys, okay, panoorin niyo po natin to. There was an article na lumabas po rito, okay? Ito po guys, The Dark Alliance, okay? What is the Dark Alliance? Why is it, bakit kailangan involved pa mismo to? Ano ba kinalaman ito mismo sa crime? Ano ba kinalaman ito? Actually po guys, okay, basahin niyo po itong mga articles po niya. Actually, it was a news article na pinatahimik po. Okay? Wait. Ito pong news article na to guys is sinilence po ng America, especially the CIA and some agencies or mataas na government agencies. It was, yung mga news reporter po niya, naglilik po, nagsasabi po sila na America, especially the high-ranking officials po, especially the CIA, ay involved po sa drugs. Involved po sila mismo. Paano po sila may involve? Kasi pag ganyan, dapat may makita kong mga government official, mga men in black, okay? Mga naka-barong Tagalog na maglalakad dyan, tapos siya nagbebenta ng drugs. Actually, hindi po. Ginagamit po nila is, ito po yung Dark Alliance po. Ito yung, nagsimula po ito sa South America, okay? Meron pong civil war po, some part po, especially po dyan sa Colombia or something. And then it was found out, okay, by some whistleblowers and some reporters, okay, na ginagamit po ng Amerika ang war just to sell drugs. Okay? Kasi po nakapagtataka eh. Bakit ka magbibenta mismo ng mga baril sa mga rebelde? Ngayon, alam mong rebelde, wala yung pera. There's no money involved. There's no profit involved. What's the catch? Where's the racket? Diba? Tanong natin na, where's the big money? Diba? It was found out, kahit yung mga rebels mismo na lumalaban po sa anti-government, they were being supplied by guns ng mga baril. But in return, finance po nila ang kanilang cause by selling cocaine sa CIA. Noong po mismo na-involve po ang CIA sa mga giyera pong yan, biglang nagrampan po ang case ng cocaine dyan sa USA. Hindi pa nakontento, mas naging rampant pa sa ibang bansa. Guys, noong hinawak po ng Amerika ang Afghanistan guys is the center po ng opium at ng mga opioid drugs, guys, okay? When America holds po yung Afghanistan, biglang nagrampant ang drugs, ang shabu, ang cocaine, okay? Noong umalis po ang Afghanistan, yung Americans sa Afghanistan, kasi po, tapos na talaga, okay? Ginamit po ng Afghanistan ang Duterte na Duterte's war on drugs. Alam niyo po kung nung pumalit sa Afghanistan, may bigla po kayo guys ha, may bigla kayo, masya kayo rito. You will be shocked, okay? Wait. Hanapin ko muna ito guys, okay?
Okay, ito guys. Myanmar. Nung 2023, Myanmar had become the opium center po ng mundo. Pero at the same time, noong 2023, yan rin ang year na umalis po ang Amerika sa Afghanistan. Diyan rin po nagsimula ang civil war ng Myanmar. So ang tanong, bakit po nung nagkaroon po ng civil war ang Myanmar, nagkaroon ng kudeta ang Myanmar, bigla po na nagrampan po ang opium epidemic, cocaine epidemic, shabu epidemic po sa buong Asia. Hindi ba kayo nagtataka ng ganyan? Okay? Ngayon po, i-search po ninyo sa internet, sa YouTube, i-type po natin yung epidemic po ngayon, Thailand ay lumalaban po, Indonesia lumalaban, Malaysia, they are now on war sa drugs kasi rumami po ever since po na there was what you call this kudeta sa Myanmar. The military now takes the government. The problem naman po, okay, kasi ganyan, civil war yan eh. Anti-democracy yan eh. Tingnan po ninyo guys, i-google nyo po, hindi sinanction ng Amerika ang Myanmar. Supposed to be, you have to sanction that kasi anti-democracy yan. Pero bakit po na ang Amerika, okay? Wait guys. Wait guys Walang sanksyon ang Amerika sa Myanmar even if Myanmar had become the capital of drugs here in Asia. That's something else. Also, okay, ipapanoorin niyo po itong videos na to sa YouTube, okay? Okay, balik po tayo rito. Okay? Wait. Wait guys, okay? I want you guys na panoorin niyo po ito. Sasabihin po nila guys na meron pong lahat sa Amerika guys lahat ng mga biggest drug lord sa Amerika ay being protected by the CIA. Being protected by high-ranking government officials. So sa ganyan pa lang tatanungin natin ang human rights mismo. Why is it that in America, the American government is protecting the biggest drug lords? Why is it na sa ibang bansa rin, katulad ng Haiti at saka ibang bansa, the biggest drug lords are being protected by America? Even dito sa Asia, Philippines, Indonesia, Malaysia, everything. Bakit pinoprotektahan ng Amerika ang the biggest drug lords? Yan ang tanong. You have to watch rin po ito. Kasi po, marami pong mga police, nahuli na ang drug lord, nahuli na ang drug lord, but then there will come some CIA agents or high-ranking na American agents. Sasabihin nila sa police na wag mong hulihin yan, papalayain yan. Or let's say, kahit na mahuli yan, maya-maya, within 5 minutes, papalayain yan. How deep mismo ang involvement ng Amerika when it comes to drugs? Guys, how deep is it? Ito, panoorin nyo pa rin ito, guys, okay? I want you na if makikita nyo po yung video na yan sa YouTube, i-explain sa'yo na meron sila nakita na mga CIA na government officials tumutulong pa sa mga drug lords. Yan po ang... So, yan, nakapagtataka, bakit ganyan? Why is it na when when they put mismo an American military base or let's say, mag-interfere ang Amerika sa isang bansa, crime tumataas, drugs tumataas. Bakit? At the same time, bakit rin po na yung mga anti-drugs na katulad nila Tatay Duterte or mga ibang politicians, why are they being taken out?
Kung hindi ita-taken out, huhulihin ng Amerika. Kung hindi kakasuhan po sila ng anti-human rights. No? Ito po guys is an explanation po and proof po, okay guys, why America hates Tatay Duterte and why America, everything na hinahawakan po nila, besides may gera, tataas rin po ang crime, tataas ang drugs. Because, ito guys oops, wait guys, okay? Wait guys. May ipapakita akong article sa inyo. Basahin nyo po, okay? Ito sa Wikipedia lang po to, para short briefing. Pero meron po siyang article po sa, basahin nyo po. Marami po yan, series po yan ng newspaper, news article. Maraming mga whistleblower ang nagsasabi na America, especially the CIA, are involved in drug trafficking mostly sa ibang bansa all over the world. Basahin nyo po ng mabuti. Although hindi po hinuli ng mga Amerika ang mga ibang mga vloggers or mga ibang mga tao na nagsasabi na ganyan, ang tinarget po nila ay ang mga reporters, news article writers at mga ganyan po tungkol po sa involvement ng USCIA sa drugs. Basahin niyo po mabuti ito. Series po siya kasi po tumagal, hindi po siya gaanong tumagal, okay? Itong The Dark Alliance. Sumikat po ito. Naging even sa media, even the Hollywood, nag-click po sa kanila yan. Pero at the same time, hindi po nila pinoportray, ibang pinoportray nila po, guys. It will be said na America is protecting drug lords, not only in the USA, but mostly everywhere po sa buong mundo po, guys. Any questions po, guys? Any clarifications? Anyway, guys, mamaya I will clarify po more po sa information na to. Why is it na Amerika ay galit po kay Tatay Duterte? What is further, how deep ba ang involvement ng USA sa drugs? And why is it na they are emphasizing on human rights kaysa sa human lives? Okay? Well, any questions, any clarifications, guys? Wala na ho? Anyway, I hope na nagustuhan niyo po itong live na to. Mamaya mag-live pa ako, guys. Don't worry. Okay? Mag-open up pa ako more sa ganitong information kasi I have to do some more, you know. Anyway, I hope that you like yung live ko po. Okay? Sooner or later ba makakabalik na po ako sa dati kong TikTok na account. Okay, guys? Anyway, take care. I hope na you have a great time. See you guys later. Okay?